Yan, magandang umaga po sa atin lahat. Nagpapasalamat po tayo sa Panginoon dahil binigyan po niya ako ng pagkakataon upang makapagbahagi ng kanyang salita. Kaya po sa umaga pong ito, inayahan ko pong tayong lahat ay pumikit at manalangin. Dakila at makapangyarihang Diyos, sa umaga pong ito kami po'y nagpapasalamat sa iyong kabutihan sa buhay po namin, Panginoon, na ikaw po ang aming Diyos na may-ari ng langit at lupa. Sa umaga pong ito, Lord God, ay tinatagubilin mo di, Panginoon, ang iyong gawain, Panginoon, sa umaga pong ito. Malawalhati ka at madakila ang banal mong pangalan sa buhay po namin, Lord God. At dalangin po, Ama, ang patnubay ng iyong banal Espiritu Santo ay siya magtuturo, Panginoon, ng mga salita mo, Panginoon, sa umaga pong ito, Panginoon. Ay gawin mong instrumento, Panginoon, sa iyong mga salita sa umaga mong ito. Sapagkat wala po kaming kakayahan, Panginoon, upang ipaliwanag ang iyong mga salita. Ngunit sa iyong biyaya, Panginoon, kami nakatatayo lamang sa iyong biyaya at kahabagan, Panginoon. Salamat po ng marami sa umaga pong ito. Pinagkakatiwala po namin sa iyo hanggang sa kami matapos, Panginoon. Salamat po sa tagumpay na pinagkaloob mo sa buhay ng bawat isa po sa amin. Sa pong aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na aming Panginoong Yesus. So, yan po. Napakaganda po ng title ng ating pag-aaralan sa umaga pong ito. Listen to Jesus. Yan po, napakaganda po yun. Naririnig po sa likuran? Matinaw po sa likuran? Naririnig? Yan po. Ito po ang sinasabi ng kasulatan. Ito nga po ang kutusan at tuntuning ibinigay sa akin na siya ninyong susundin sa lupaing inyong sasakupin. Ang mga ito'y ibinigay sa inyo ni Yahweh na inyong mga anak sa mga susunod na salinahi upang magkaroon kayo ng takot. Kaya nga po, ang katanungan po natin ngayon sa araw pong ito, bakit po napakahalaga introduction na. Yung unang kanta po natin, yun yung introduction ng ating pong pag-aaralan sa ngayon. Bakit po napakahalaga ang mga salita lamang ng Panginoon ang siyang dapat pakinggan? Yan po. Listen, sa salita pong this is salitang Hebrew po, Shama o Shema. Na ibig pong sabihin, to hear intelligently, attention, obedience, attentively, diligently, give ear, hear. Yan po yung mga kahulugan ng Shama o Shema. Mapapakinggan niyo po yan yung yung sa mga kanta, Shema Israel. Yan po yan. Yan po. Makikita po natin dyan sa, hindi ko na po nailagay, Genesis chapter 2 and 3. Makikita po natin, alam po natin lahat dyan, na yung tao kung paano nagkasala. Di po ba? Lahat po, halos lahat po tayo, alam natin yan. Kaya nga po, sa una pa lang may problema na. Kaya po, yung ating katuruan sa ngayon, listen to Jesus. Kasi nga po, una pa lang, nagkaroon na ng problema yung tao doon sa pakikinig. Tama po. Di ba sabi ng parusahan sabi ng Panginoon kay Adan, dahil nakinig ka sa iyong asawang hirang, di pinalayas po sila. Sa madaling salita, pinalayas po sila sa halamanan ng Eden. So, ang nangyari po, sa halamanan ng Eden, nawala na yung connection ng tao dun sa Diyos. Makikita po dyan, basahin nyo na lang po.
Kasi medyo marami slide na ating pag-aaralan. Baka po medyo mabitin tayo sa oras. Ganun po yung nangyari diyan. Nagkasala yung si Eva at si Adan dahil po kinain nila yung bunga na ng puno ng nagbibigay ng kaalaman ng mabuti at masama. Sabi po niya roon, kapag kinain nyo, kayo'y mamamatay. At totoo po yun. Noong mga panahon po na si Eva at si Adan, nawala po ang relasyon nila sa Panginoon. Kaya namatay po sila spiritually. Kaya nga po, yung salita ng Panginoon, hindi na nila marinig. Na dati-rate ay napapakinggan nila, nakaharap nila ang Diyos, nakakausap nila, hindi na nila naririnig. Kaya po, ang topic po natin ngayon, listen to Jesus. Kasi nga po, yung ugnayan, yung intimacy dati ng Diyos at ng tao na wala dahil sa kasalanan. Yun po yung nangyari dyan, chapter 2 and chapter 3 ng Genesis. Leviticus chapter 14, verse 14 to 17 and 17. Kukuha ang pari ng dugo ng handog para sa pambayad ng kasalanan at papahiran niya ang lambi ng kanang tainga at ang hinlalaki ng kanang kamay at paa ng taong nilinis. Kukuha pa siya ng kaunting langis sa kanyang palad at kaunting dugo mula sa handog ng pambayad sa kasalanan at ipapahid niya ito sa lambi ng kanyang tainga at sa hinlalaki ng kamay at paa ng taong nilinis. So alam po natin yung dugo. Ipinapakita po yan yung dugo, kaya pinapahiran po yung lambi. Ito po yon, lambi, ang tenga. Pinapahiran po yan ng dugo. At ng langis sa verse 17, pinapahiran po yan para lamang doon sa mga priest po. Sila lang po yung pinapahiran nun kasi nga sila yung nagtuturo ng salita ng Panginoon. Yung mga priest, sila lang po yung pinagkatiwalaan ng Panginoon. Lahat lang ng mga ng mga Israelita, nakikinig lang po sila. Kaya po, sa pagkakataon po na yan, ipinapakita po ng Diyos sa Ama ang pagtubos na gagawin ng Panginoong Hesus, yung pundugo. Yan po yung itinuturo dyan ang Panginoong Hesus. Sa pamamagitan ng Panginoong Hesus, magkakaroon po tayo, maibabalik po muli tayo. Dahil nasira, nagkasala ang tao, naging Diyos sa sarili niya, kaya po naapektuhan lahat, pati po yung pandinig. Kaya po dito, pinahira ng dugo yung lambinong tenga ni Aaron at saka ng mga anak po niya. Inanoint din po yung tenga para makasunod sa pakikinig niya. Nakatuon lang siya sa Panginoon. Kasi sa panahon po natin ngayon, ang dami nating naririnig, di po ba? Iba-iba yung pakikinig natin ngayon. Unang-una, napapakinggan natin yung sarili natin. Tapos po, social media, di ba? Social media. Napapakinggan pa rin natin yung boses ng asawa natin. Araw-araw natin napapakinggan yung boses ng asawa natin. Hindi po masama yun, Hindi masama yun. Dahil kasi, kung maganda yung sinasabi niya, okay yun. Pero kung yun yung taliwas doon sa sinasabi ng salita ng Diyos na si Eva nga yung nagkumbisi kay Adan para nagkasala sila, di ba? Napapakinggan din po natin yung mga biyanan natin, di ba? Maganda rin po yun. Kung ang mga sinasabi nila, tinuturo nila, maganda para sa ikalulubhati ng Diyos, po. Marami tayong napapakinggan. Nakakapakinggan tayo sa kanto, marami tayong napapakinggan sa ibang lugar kung ano napapakinggan nga natin. Ipinapakita po rito na dapat nakatuon lang yung pakikinig natin sa Panginoon at yung pagsunod po natin sa Kanya. Yun po yung nagpapasalamat po natin. Na bilang ito pong mga priest na to, bilang ambassador ng Panginoon, bilang tagapagsalita ng Panginoon, sila lang po yung pinagkatiwalaan ng Panginoon ng mga panahon pong iyon. 1 Peter po sa chapter 2 verse 9, sabi po diyan,
Ngunit kayo isang lahing pinili, mga makaharlikang pari, isang bansang hinirang, bayang pag-aari ng Diyos, pinili upang magpahayag ng mga kahangahangang ginawa niya. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman, patungo sa kanyang kahangahangang kaliwanagan. So makikita po natin dyan, na bilang mga pinili, bilang mga tinawag tayo ng Panginoon, ay tayo na po yan. Tayo'y mga maharlikang pari, sinasabi po dyan. Lahat ng tumanggap sa Panginoon, lahat ng mga tinawag ng Panginoon, lahat ng mga pinili ng Ama na binigay sa Panginoong Yesus, tayo na po yan. Kaya po hindi lang sa mga priest, o hindi, lahat na tayo inaatasan. Lahat na po tayo bilang mga anak ng Diyos, lahat tayo inaatasan ng Panginoon na makinig po sa kanyang mga tinig. Kasi nga po, inyong nangyari sa Old Testament, nagkaroon po ng problema yung tao sa pakikinig. Isaiah, sabi po yan, makinig kayo at lumapit sa akin, sundin niyo ako at magkakaroon kayo ng buhay. Isang walang hanggang kasunduan ang gagawin natin. So, balikan po natin yung listen, kung ano yung ipinakita ko po kanina. Balikan po natin ang ibig sabihin ng listen. To hear intelligently, makinig ng may katalinuhan, buong focus po, yung attention natin, yung pakikinig natin sa salita ng Panginoon. Yun po ang pinakamahalaga po na gagawin ng mga Kristiyano. Yung pakinggan natin yung boses ng Panginoong Hesukristo. John chapter 10, verse 27, nakikinig sa akin ang aking mga tupa, nakikilala ko sila, at sumusunod sila sa akin. Bibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailan may hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Makinig kayo at lumapit sa akin. Ipinapakita po rito ang Panginoon ang ating dakilang pastol. Kasi sabi diyan, nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Kung ililiteral po natin yan, katulad ni Haring David, nung pastol pa po siya, ang pastol po, ibinibigay niya yung buhay doon sa mga tupa. Alam niyo po yung ginagawa ni Haring David kapag siya'y nagpapastol at gustong manila o gustong patayin yung mga tupa, siya yung humaharap doon sa leon, siya yung humaharap sa oso. Alam niyo po yung ginagawa niya? Inabali niya yung panga nung leon para ialay po. Biruan niyo yun, isang tupa, inalay niya yung buhay niya. Pero ganoon din po ang Panginoon, inalay po niya para sa ating lahat. Para po tayo'y hanguin, tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yun po yung pangako ng Panginoon sa sasampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Yun po. At saka ang Panginoon, siya po ang lahat-lahat sa atin. Siya po ang nagbibigay ng pagkain natin, alakasan natin. Hindi na po alatsamba na nakita-kita tayo ngayon. Hindi po alatsamba na meron tayo ngayon dito sa church upang magpalakasan ng mga salita po niya. Hindi po tsamba yun. Siya ang lahat-lahat po sa buhay natin. Kaya nga po, ang nakikinig sa aking mga tupa, nakikilala ko sila at sumusunod sa akin. Bibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailan may hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ni naman. Yan po ang ginawa sa atin ng Panginoong Hesukristo. Yan po, nung pinili po tayo na Ama, binigay tayo sa Panginoong Hesus, yan po ang kalooban ng ating Panginoong Hesukristo. Na huwag mapahamak ang sinuman sa bawat isa po sa atin. Yan po ang kalooban po niya. John 6, chapter 6, verse 68. Sumagot si Simon Pedro, Panginoon, kanino pa kami pupunta? Nasa iyo ang salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Sabi po diyan. Kasi po diyan,
si Apostol Pablo diyan, sabi ng Panginoon ng mga tayong po na yan, o kayo aalis din ba kayo? Kasi ng mga tayong po yun, natisod ang karamihan. Kahit yung mga ibang mga alagad, natisod po sila. O ibang tagasunod ng Panginoon. Sabi niya na, sumagot si Simon Pedro, Panginoon, kanino pa po kami pupunta? Nasa iyo ang salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. So madaling salita po, ang Panginoong Jesucristo lang, siya lang po ang lahat sa buhay po natin. Siya lang ang daan, siya lang katotohanan, siya, nag-iisa lang po siya. Wala siyang katulad. Yan po ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga po sabi sa Acts 4:12, sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo'y maligtas. Siya lamang po, walang iba. Siya lang po ang mediator, lahat po sa buhay po natin. Ang Panginoong Jesucristo lang. Kaya sa Kanya lang tayo makikinig. Huwag kaninong boses po tayo makikinig. Yan po yung Kanyang layunin sa buhay po natin. Sa Kanya lang tayo makinig kasi ituon lang natin. Yung attention natin, yung isipan natin, lahat po ay sa Kanya lang. Sa Kanya tayo dapat makinig. Ano po. John 8:47. Ang mula sa Diyos ay nakikinig ng salita ng Diyos. Subalit ayaw ninyong makinig sa akin sapagkat kayo'y hindi mula sa Diyos. Ang makakausap po ng Panginoong Jesucristo diyan, yung mismong mga Israelita o yung mga Hudyo na katulad niya. Sabi po diyan, ang mula sa Diyos ay nakikinig sa mga salita ng Diyos. Subalit ayaw ninyong makinig sa akin sapagkat kayo'y hindi mula sa Diyos. Yung po yung talata po na yan, kausap po niya yung mga kapwa niya Israelita. Pero ipinapakita po diyan, hindi ka Hudyo siya, ligtas na siya. Ano po? Yun lamang lahat po ng sumampalataya sa Panginoong Yesus ang pinagkalooban niya ng buhay na walang hanggan. Hindi ko Israelita na, ligtas na po sila. Hanggang sa ngayon po, ang Panginoon ay nagpapakilala pa rin sa mga Israelita. Yan po yung minsan nga po na nakinig ako nung yung interview sa mga Israelita. Who is Jesus for you? Maybe a prophet? Na ganon yung mga nila. Hindi nila alam kung sino ang Panginoong Yesus. Ibig sabihin na hindi ko mo Israelita, ligtas na po sila, hindi po. Kaya po, napakapalad po ng bawat nakikinig ng salita ng Diyos ngayon. Yun po yung sabi ng Panginoon na mapalad ang bawat isa po sa atin na nakikinig ng salita ng Panginoon. Yun po yung malaking biyaya ng Panginoon. Kahit di tayo Hudyo, kinahabagan tayo ng Panginoon. Kahit na makukulit po tayo, ano po? Kahit ako po sobrang kulit, kinahabagan ako ng Panginoon. At sa Kanyang biyaya, sino mag-aakala na mapupunta ako ng layo ko na yun po sinabi ng kanina, di ba? Taga-Bungabon po ako sa mga hindi po nakakaalaman po. Yan po. Kaya pagbutihin niyo ang inyong pakikinig sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa. Ngunit ang wala ay aalisin pati ang inaakala niyang nasa kanya. Binibigyan po tayo ng ng aware, po, na pagbutihin po natin. Pagbutihin natin yung pakikinig po natin. Huwag saan-saan nakatune in yung pakikinig po natin. Di po ba? Dapat sa Panginoong Yesus lang tayo makikinig. Wala nang ibang dapat pakinggan kundi ang Panginoong Yesus lamang po. Matthew chapter 7 verse 24 and 27.
2:27. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay. Ang pundasyon ay bato. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ang malakas ng hangin ang bahay na iyon. Ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo ito sa bato. Ang bawat nakikinig ng aking salita, ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga ito, ay matutulad naman sa isang taong hangal nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay. Ito ay bumagsak at lubusang nawasak. So, ipinapakita po dyan na ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng salita ng Panginoon ay sinabi niya na taong matalino. So, pag-usapan po natin yung pagtatayo ng bahay. Yung mga engineer, may engineer po tayo rito, si Pastor Rick. O meron pa tayong mga engineer dito, si Engineer Juan, marami tayo rito na si Jane, ano ba yung Jane? Apo. Ayun po, ayun yung natin. Si Lester, yung sa pagtatayo po ng bahay, kailangan talaga matibay yung pundasyon. Pundasyon po natin. Kasi, alam niyo po, hindi ko nasasabihin yung pangalan ng simbahan na to. Pagka nagtayo sila ng pundasyon, sobrang laki po ng pundasyon nila. Pero ang itatayo lang naman nila, kung magpundasyon sila, parang itatayo nila 3rd floor, 4th floor, 5th floor, ganun yung itatayo nila sa sobrang laki ng pundasyon. Pero ang itatayo lang nila, yung first yung parang bungalow type lang, yun na itatayo nila. Pero yung pundasyon po talaga nila, napakalaki ng pundasyon nila. Hindi lang. So yun po yung yun yung katotohanan na dapat gano'n yung gawin ng mga nagtatayo ng bahay. At sinasabi po dito sa 1 Peter chapter 2 verse 6 to 8, ang Panginoong Hesus ang ating batong pundasyon. Yan po yung sinasabi po doon. Hindi ko na po, tignan nyo na lang po yun, 1 Peter chapter 2 verse 6 to 8. At ang Panginoong Hesus po yung ating batong pundasyon at panulukan. Siya po yung sinasabi po dyan na nagtayo ng bahay doon sa ibabaw ng bato. Yung pundasyon po natin, pundasyon ng pananampalataya natin ay isalig, itayo natin sa ating Panginoong Hesus. Sa Kanya lang po natin ilagak. Yan po yung sinasabi po dyan. At kahit na mangyari sa buhay po natin, alam po natin na mayroon tayong Diyos na gagabay, papatnubay. Dahil siya nga po ang lahat sa atin, ang Panginoong Hesukristo. Siya po ang lahat po sa atin. Kasi nga po, kahit may problema ka, anumang pagsubok dumating sa buhay mo, andyan po siya. Alam mo na merong Panginoon ka na sasandigan at lalapitan sa araw ng sa araw na kailangan mo siya. At sinabi naman po doon sa hindi nakikinig, ang sabi naman po ng Panginoon, ang bawat nakikinig ng aking salita ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga ito, ay may tutulad naman sa isang taong hangal na nagsagawa ng mga ito at matutulad naman sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas ang hangin. Ang bahay na ito ay bumungsak at lubusang nawasak. So yun, makikita po natin doon na ang taong nagtayo ng bahay sa buhanginan, parang sasabihin natin, kung doon siya magpupundasyon, talagang, tawag dito, hindi siya talagang matalino, di po ba? Hangal po yung pagkatawag sa kanya ng Panginoon. Kasi nga, ibiruin nyo nga yung sinabi ko po kanina, hindi naman second floor itatayo nila, pero napakalaki. Kasi pagka bumaha, isang lang po to, isang wash out lang pong ganun yan, tanggal agad yan. Kapag nagtayo ka ng pundasyon mo doon sa buhangin. Di po ba? Kaya nga po, yun po yung malaking kaibahan ng taong matalino na nagtayo ng kanyang pundasyon
sa Panginoon. Kasi nga, ang Panginoon na ang lahat-lahat eh. Kanino pa ba naman tayo lalapit? Sabi nga ni Apostol Pedro, nasan pa ba kami lalapit, Panginoon? Ikaw ang nagbibigay ng salitang buhay. Ikaw ang buhay, sabi po ng Panginoon. Pahayag chapter 1 verse 3, pinagpala ang bumabasa ng aklat na ito, ang mga nakikinig sa propesya nito at tumutupad sa nasusulat dito, sapagkat malapit na itong maganap. Ayun po, sinasabi po dyan na pinagpala. Sorry po, pinagpala. Yung iba kasing translation, sabi ron mapalad. Pinagpala pala yung sinabi po rito. Sorry po. Pinagpala ang bumabasa ng aklat na ito, ang mga nakinig sa propesya nito at tumutupad sa mga nasusulat dito, sapagkat malapit na itong maganap. So, pinapakita po diyan na mapalad po ang bumabasa, mapalad po ang nakikinig, at lalo-lalo na po yung, wala po sinabing lalo-lalo na yan, at tumutupad. Yun po yung pinaka-importante po dyan, yung tumutupad. Bumabasa ka nga, nakikinig mo nga, pero hindi ka naman tumupad. Kaya napaka-importante po na tumupad po tayo sa salita ng Panginoon. Pahayag chapter 16 verse 15, sabi po diyan, makinig kayo, ako'y darating na parang magnanakaw. Pinagpala ang manatiling gising at nag-iingat ng kanyang damit, hindi siya lalakad na hubad at hindi mapapahiya sa harap ng mga tao. So, darating na raw po ang Panginoong Yesus, sabi po niya, na parang magnanakaw. Alam po natin ang magnanakaw, di po ba? Diyan nga po sa Namnama, ang dami pong nanakawan diyan. Pero siyempre, hindi mahuli magnanakaw kasi hindi naman talaga nila alam kung kailan darating yung magnanakaw. Kaya nga po, sinabi po diyan na darating ang Panginoon na parang magnanakaw, upang sa gayon po tayo na mga anak po niya, maghanda tayo. Kaya po niya sinabi na para siyang magnanakaw na darating. Araw-araw po ihanda natin yung buhay natin, sarili natin, isipan natin. Lahat-lahat po sa atin ihanda po natin kasi nga makikita natin sa sementeryo, iba-iba yung kung hindi man darating ang Panginoon bukas, yung kamatayan ng bawat isa po sa atin. Darating po 'yan. Kaya nga po sa sementeryo, mayroong maliit na tityo, mayroong susunod na malaki. Hindi po lahat, hindi ko mo matanda na, ay mamatay na. Hindi po. Lahat po tayo haharap sa hukuman ng Panginoon at magsusulit po tayo sa Panginoong Hesukristo. Kaya nga po, sabi dito, tayo manatiling gising at nag-iingat ng kanyang damit. Tayo po yon, yung sinasabi po, nag-iingat. Maging handa tayo. Tayo datnang malinis ng Panginoon. Nag-iingat ng kanyang damit, yung po yung sinasabi niyan. Matatan tayo ng Panginoon na as in na kung paano niya tayong tinawag na tayo sumasamba, naglilingkod sa Kanya, at nagpapagamit po sa Kanya. Yun po yung Pahayag chapter 22 verse 12. Sinabi ni Jesus, makinig kayo. Darating na ako, dala ko ang magantimpanang ibibigay sa bawat isa sa kanyang ginawa. Ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, ang simula at ang wakas. So, yan po. Darating na po ang Panginoon
At dala po ang gantimpalang ibibigay sa kanya, sa bawat isa po sa atin ayon sa ating mga ginawa. Kaya nga po, pag-usapan po natin yung mga ginawa po natin, kung haharap tayo sa Panginoon, ano na po yung accomplishment na pinagawa ng Panginoon sa atin, ano na po. Haharap po tayo sa Kanya at magsusulit po. Sabi po diyan, ayon sa Kanyang ginawa. Kaya po kung maganda yung ginawa natin, nagpagamit tayo sa Panginoon, at sinunod yung kalooban niya, gantimpala talaga. Gantimpala talaga yung makakamit natin. Pero, kung ang ginawa natin, labag naman sa pinag-uutos ng Panginoon, ay ang kanyang puot, ang kanyang galit, ang sasa atin. Sinabi pa po diyan, ako ang Alpha at ang Omega, una at ang huli, ang simula at ang wakas. Siya po talaga yan. Wala siyang, siya po yung simula, nagsimula doon sa pananampalataya natin, at siya rin po magwawakas. Kasi po yan yung kalooban ng Panginoon sa buhay natin. Sabi niya, nung pinili tayo ng Ama, at di ko hahayaang mapahamak ni isa man sa kanila. At yun nawa po sana ang mangyari sa atin dito. Ni isa po sa atin ay huwag mapahamak. Kasi po, sa araw-araw pamumuhay natin, hindi natin alam. Kaya nga po, lagi tayong makinig. Lagi po tayong makinig sa boses ng Panginoon upang laging nakadirect po tayo sa Kanya. Kaunti lang po itong ating kaunting nahanda. Ito po, last slide na po ito. Pagkaraan ng 6 na araw, isinama ni Jesus si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. Sila'y umakyat sa isang mataas na bundok. Habang sila'y naroon, nakita nilang nagbago ang anyo ni Jesus. Nagliwanag na parang araw ang kanyang muka at nagdiningning sa kaputian ang kanyang damit. At nakita na lang ng 3 alagad, sina Moises, Elias, na nakikipag-usap kay Jesus. Sinabi ni Pedro kay Jesus, Panginoon, mabuti narito kami. Kung gusto ninyo, magtatayo ako ng 3 tolda, isa sa inyo, isa kay Moises at isa kay Elias. At habang nagsasalita pa si Pedro, nililiman sila ng napakaliwanag na ulap. At mula rito ay may tinig na nagsabi, ito ang pinakamamahal kong anak na lubos kong kinarulugdan. Pakinggan ninyo siya. Yan po, yung mga alagad ng mga panahon po na yan, kulang pa sila ng pananampalataya. Lagi po silang sinusubok ng Panginoon. Pero nakita ng Panginoon na yung pananampalatayang meron sa kanila, kakaunti pa lang. Kaya yan po yung panahon, kung di ako nagkakamali, yan yung first na utos ng Ama sa mga alagad. Ano po yung sabi? Ano po yung sabi diyan sa verse 5? Habang nagsasalita pa si Pedro, nililiman sila ng napakaliwanag na ulap. Mula rito ay may tinig na nagsabi, ito ang minamahal kong anak, na lubos kong kinarulugdan. Pakinggan ninyo siya. So yung pong mga alagad ay hindi talaga sila lubos hindi nila lubos na nauunawaan ang ginawa ng Panginoon sa kanila. Sa dami ng himala na ginawa ng Panginoon sa kanila, ay hindi nila ma-appreciate. Kaya sa dako po na yan, yung pangyayari po na yan, yung Ama na po nagsalita sa kanila. Ito ang minamahal kong anak at lubos kong kinarulugdan. Pakinggan ninyo si Jesus. Pakinggan ninyo siya. Ito po, para mapakinggan natin ang salita ng Panginoong Jesus. Kasi hindi naman totally magsasalita sa atin ng Diyos eh. Ito po. So yun lang po, naway, sabi ko nga sa inyo kanina, hindi po siya ganong kahabaan. Salamat po sa Panginoon. Amen. Praise God. Praise the Lord. Amen. Okay, so
Napakahalaga, mga kapatid, kung yung mga slides kanina, vital po yun, ano, yung napiling mga slides kanina, para maiparating sa atin yung kahalagahan ng pakikinig. Tatandaan ninyo, no, babalikan natin yung Genesis dyan eh. Kasi tayo, nilikha tayo ng Panginoon para makinig sa Kanya. At ano naman ang benefit ng tao kapag siya'y nakikinig siya sa kanyang Diyos? Unang-una, mabubuhay siya. Pangalawa, pagpapalain siya ng Panginoon. Pangatlo, dadaloy sa kanya lahat ng mga magagandang bagay na itinakda ng Panginoon. Kaya napakahalaga ng pakikinig. Amen? Nung una, nung ginawa ng Diyos ang tao, ano siya, delight niya yung makinig sa Panginoon. Delight niya. Even sa may Bible, makikita niyo yung mga angels, delight nila na makinig kung ano yung mga sasabihin ng Panginoon, inaabangan nila. So napakahalaga ng pakikinig. Over and over again sa scriptures, sa mga prophets, hanggang New Testament, nakita niyo naman yung mga verses na pinakita kayo na, yung kahalagahan ng pakikinig. At right from the very beginning, bumagsak ang tao. Sabi nga ng ating tagapagturo kayo na bumagsak yung tao. Kaya nga pinakita kayo na doon yung Genesis, ano? Yung pagbagsak ng tao. Bakit? Ano yung kasalanan ng tao? Hindi siya nakinig sa Diyos. Kasi ang sabi ng Panginoon sa kanya, maaari kayong kumain sa lahat ng mga punong naririto. Except for one tree lang. Huwag nga kakain yung puno na nagbibigay ng kaalaman ng masama't mabuti. Pag kumain ka nun, tiyak kang mamamatay. Ayan. Yun yung sabi ng Panginoon. Pero ito na si Satan. No? Si Satan kasi lilituhin ka niyan eh. Magbibigay siya, mag-introduce siya ng ibang gospel. At nakinig ang tao doon sa ibang ebanghelyo. Nakinig siya kay Satan. At doon na nag-umpisa yung downfall ng tao. Mula noon, ang tao ay lagi nang nakikinig kung kani-kanino maliban kay God. Obserbahan niyo po, kahit sa inyo sa pang-araw-araw ating buhay, yan ang kasalanan natin. Wala naman po sanang masama. Sabi nga kanina ng ating tagapagturo, wala namang masamang makinig sa asawa mo. Wala namang masamang makinig sa biyanan mo. Wala namang sanang masama na makinig ka sa mga social media. Wala namang sanang masama na makinig ka sa... Kaya lang kasi, yung ibang pag hindi mo nasala yung sinasabi, inilalayo ka nito sa Panginoon. At iyon ang magbubunsod sa iyo sa kapahamakan. Yung pakikinig. Maraming tinig, sabi nga nung kanina ang daming tinig sa paligid natin. Yung tinig mo. At versus tinig ng Panginoon. Di ba? Yung opinion ng mga tao. Yung opinion ng crowd. Yung opinion ng government. Ang daming tinig Kaino ka makikinig? Sa Diyos o yung sinasabi ng mga tao sa paligid natin? Iyan ang reason kung bakit tayo tinubos ng Panginoon. Para ibalik ka na makinig sa Panginoon. Kaya na nga pinakita niya nga yung priest sa Old Testament, yung mga anak si Aaron, yung unang-unang high priest, at saka yung kanyang mga anak, sila lang yung inordain. Sa kailang ordination, pinahiran ito ng dugo. Ano ba yung dugo? Sabi nga kayo na, redemption. Tinubos. Tapos pinahiran ng langis. Para yung mga tagapagturo, sila lang, hindi lahat ng tao pinahiran. Sila lang, kasi sila yung magtuturo sa mga tao Sila yung responsible sa salita ng Panginoon. Kaya kung ang preacher hindi siya nakatune in sa Panginoon, delikado. Minsan, di ba nangyayari ngayon yun, yung mga preacher, saan galing yung kanyang tinuturo? Galing sa tinig ng social media, galing sa tinig ng kung ano-ano mga kwento dyan, sa TikTok. Yun yung pinipreach niya, hindi galing sa Panginoon. Kaya tuloy, instead na buhay ang dadaloy sa may pulpito, kamatayan. Kaya tinubos, at ipinakita rin kanina yung sa 1 Peter chapter 2, yung you are now the royal priesthood. Tayo na lahat ngayon yun So, ibig sabihin, with the understanding sa Old Testament na
Pag sinabing priesthood, niredeem ka ng Panginoon, pinahirang ka rin dito ng dugo at ng langis, pinahirang ka. Amen? Na pag sinabing priest, automatic yan, makikinig ka sa Diyos. Siya lang pakikinggan mo. Mas above, mas makapangyarihan ang salita ng Diyos kaysa sa asawa mo. Yun ang ibig sabihin. Hindi sinasabing huwag kang makinig sa asawa mo. Kung tama naman, kung walang contradiction sa salita ng Diyos eh. Amen? Kaya lang, alam naman natin, minsan, hindi naman lahat ng sinasabi ng babae ng iyong asawa, tama. Di ba? Minsan, dahil sa kanyang kahinaan, kunyari, sa kanyang worries of life, nagsasuggest siyang ganito, ano kaya kung ganito? Ang nag-uudyok sa kanya, yung takot niya, yung kanyang anxiety, wala na sa faith. Yung lalaki, strong siya. Tatayo siya sa sinasabi ng Panginoon. So, ganun ang ibig sabihin na mas makikinig ka sa Panginoon. Ang isa sa mga consequences kapag hindi ka nakikinig sa Panginoon ay kapahamakan mo yon. Pag hindi ka na marunong makinig sa tinig ng Panginoon at ikaw sanay ka ng mas ang pinapakinggan mo yung balita, yung government kaysa sa tinig ng Panginoon, delikado ka na. You are doomed for destruction. Yun yung sinasabi niya kanina. For example, sa Old Testament, 'di ba, yung mga nagba-backslide ang mga hari ng Israel. Ang unang-unang ginagawa ng Panginoon, pag nagba-backslide na yung King of Israel, anong unang-unang ginagawa ng Panginoon? Nagpapadala siya ng mga propeta. Ano ang trabaho ng propeta? Para sariwain sa hari yung salita ng Diyos. Kasi ligaw na siya eh. Tama? Ngayon, pag ayaw niya na makinig sa salita ng Panginoon, anong gagawin na ng Panginoon as part of judgment? Magpapadala na siya ng false prophet. At yung false prophet na yun na ang pakikinggan mo. At iyon na ay para sa iyong destruction. Nangyari yan, pati sa may, nakita niyo yung destruction ng Israel sa Babylon. Nagpadala na si God ng mga false prophet. Yun ang pinapakinggan. Kasi, total, ayaw mo na makinig sa akin. O sige, bibigyan kita ng mga para lalo ka nang mapahamak. Sinabi yan sa Thessalonians, sa New Testament, because they refused to hear the truth, God sent forth strong delusion and they will believe a lie. Sinabi ni Apostol Pablo yan. Ayaw mo sa truth? Okay. I-give up ka ni God sa lie. Kaya napakahalaga ng pakikinig, mga kapatid. Amen? Napakahalaga ng pakikinig. Sabi nga ng Panginoon sa Isaiah 55 verses 2 and 3, listen to me that you will live. Okay na, ang daming pinakita ni Brother Rodel, ng mga verses, yung kahalagahan ng pakikinig. Ano ang mga benefits ng pakikinig? Pinakita kanina. Ngayon, pag-usapan naman natin yung maganda yung, minsan nagturo si Pastor Rick sa pastoral yung sinabi niyang YBH. Ano nga ulit yung YBH? Yes, but how? Kasi minsan yung salitang listen nagiging abstract. Ano ibig sabihin ng abstract? Para bang, oo, sang-ayon ka sa salitang listen, pero paano mo execute yung pakikinig? Yes, but how? Paano ka may kinig sa tinig ng Panginoon? Lalo na ngayon kasi may mga deliverance ministry na. Ituturo nila ganito. Pag nagpe-pray ka, i-close mo yung eyes mo, mag-meditate ka, at may maririnig ka na still small voice. Hindi mo alam, guni-guni mo pala yun. Ang pinapakinggan mo na hindi tinig ng Panginoon, guni-guni mo. O, diligaw ka na naman. Kaya nga abstract eh. Kaya mahalaga yung yes, but how? Okay, nakita natin yung kahalagahan ng pakikinig. Pero paano? Kaya nga nakita niyo sa may Shema, Hear, O Israel. Shema, Israel. You shall love the Lord your God with all your heart. Noon kasi, hindi pa sinusulat yung salita ng Diyos. Kaya makikinig ka mismo sa Diyos, wala pang nakasulat eh. Ngayon, sinulat na kay Moses. Sinulat na mismo yung salita ng Panginoon para wala ka ng kawala. Ngayon, paano ka na makikinig ngayon sa Panginoon? Paano na? Basahin mo yung salita ng Diyos.
Hindi yung ayaw mo magbasa ng Bible, basta may kinig ko sa Panginoon. Kaya tuloy, ang daming false prophet na naglitawan kasi nga abstract eh. Nagkikaintindihan tayo? If you want to listen to God, if you want to hear the voice of God, if you want to obey God, then read the Bible. Sabi niya nga, yung conclusion niya, ito, tinaas niya yung Bible. Tama? Hindi abstract ang pakikinig. Konkreto. Hindi mo narinig na ngayon, hindi mo na marinig ngayon ng tinig ng Panginoon tulad sa mga propeta, no? Kila Moses. Kasi naisulat na lahat eh. Amen. All we have to do is pakilakas. Tayong lahat ito mayo. Purihin ka, Panginoon, sambahin ang iyong banal na pangalan. Salamat, O Diyos, at muli, ni-remind mo kami sa kahalagahan ng pakikinig. Sapagkat sa pakikinig sa iyong mga salita, doon kami nabubuhay. Doon lumiliwanag ang aming puso't isipan na nadidimlan. At tuwing kami nakikinig sa iyo, Panginoon, umaayos ang buhay namin, ang pamilya namin. At higit sa lahat, Panginoon, kung kami nakikinig sa iyo, dumadaloy ang masaganang pagpapala. Ngunit sa sandali, Panginoon, na ayaw na namin makinig sa iyong mga salita, nagdidilim na at nagahari na ang kadiliman. Kaya gumugulo ang aming mga buhay. Lord, sa araw na to, ni-remind mo kami muli ng kahalagahan ng pakikinig. That we may listen to you, that we may live. Panginoon, nawa ang iyong mga anak ay matutong magbasa ng iyong salita araw-araw bilang kanilang pagkain, gabay at patnubay, liwanag sa buhay na ito. Sinabi mo sa Matthew 4:4, man shall not live by bread alone, but by every word that proceed out of the mouth of God. At sinabi mo rin, Panginoon, sa aklat ng John, the words that I have spoken to you, they are spirit and they are life. Mapalad, Panginoon, na nakikinig sa iyong mga salita, sapagkat ikaw ay nalulugod at pinagpapala mo sila at pinagliliwanag mo ang iyong muka sa lahat ng bukas ang tainga, Panginoon. At ang pinakamahalaga, O Lord, salamat po sa Espiritu Santo na nagbukas ng aming mga tainga nung kami niredeem mo. Binuksan mo ang aming tainga at binigyan mo kami ng kakayanan na makapakinig sa iyong mga salita. Salamat, O Diyos. Purihin ka, sambahin ka, dakilain ka. In Jesus' name, amen.